Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga messages ni Virgo. First message po ninyo, we have Sage. Ayan, so this is about wisdom, purification, and harmony. So feeling ko dito ang iba sa inyo is going to try to purify hindi lang yung sarili ninyo, hindi lang yung physical body ninyo, hindi lang yung energy field ninyo, kundi you also going to purify your surroundings, diba? Yung energy sa paligid ninyo. Kaya pa pwede nagagamit kayo ng sage, yung herb na yan para na ma-declutter, yung mga negative energy around you. So, pwedeng gagamitin ng iba sa inyo yung sage para magpausok, mag smudging, ganyan. And and that is one way of uh, warding off, negative energy around you, no? Pati yung katawan mo, pwedeng pausukan mo din ng sage na yan. So, maaring ramdam ng iba sa inyo dito, Virgo. Maaring ramdam ninyo na may kakaibang pakiramdam. May weird stuff na nangyayari. Parang may nararamdaman kayong mabigat siguro or nararamdaman ninyong parang there's something, no, na nagko-cause ng discomfort sa inyo. Kaya, yun, magpo-purify kayo ng lugar, ng living space ninyo. And even yourself, papausukan ninyo yan. So that malinisan ninyo yung physical body ninyo malinisan ninyo energetically, pwede rin na ang iba sa inyo also is going to use your wisdom. Maaaring kayo din ay marami ng alam, marami ng natutunan sa buhay talaga. O pwedeng seasoned na kayo in terms of life experiences. Seasoned na kayo sa ganyan. Kaya naman gagamitin ninyo yung kaalaman ninyo. Kung ano man yung alam ninyo sa buhay sa ngayon, gagamitin ninyo yan para na mas maging mas maging maayos, 'di ba? Yung sitwasyon, mas magiging maganda yung diskarte ninyo, ganyan, So, good for you. So, we have leaves. Ayan, so this is a time of renewal, 'di ba? Ang iba sa inyo sa ngayon, since merong purification na mangyayari, you would be able also to be encouraged, syempre. 'Di ba? Na mas mag-renew nga kayo ng inyong sarili, 'di ba? Magnilay-nilay, mag-isip-isip, magmuni-muni, para na ma-figure out ninyo, baka meron kayong mga nararamdaman diyan, mga iniisip diyan na hindi naman nakakabuti para sa iyo. 'Di ba? Hindi nagse-serve ng best interest ninyo. So, you may need to do some kind of decluttering din, no, ng isip, nararamdaman ninyo, or pupuwede rin, no, na may mga tao sa buhay mo na mararamdaman mong parang, "Teka lang, 'di ba, hindi naman 'tong taong 'to nakakatulong sa akin. Hindi naman ito nakakaimpluwensiya ng magandang impluwensiya sa akin." 'Di ba? So, might as well, 'di ba, tanggalin ko na 'to sa buhay ko. Kasi sometimes, Virgo, merong mga bagay, may mga situation or may mga tao na siya yung pumipigil sa atin sa pag-asenso. Yun ang pumipigil sa atin para magawa natin yung mga bagay na sa tingin natin sana, yun ang makakabuti para sa atin. Pero may mga bagay nga, no, or tao that is preventing us from doing so. Kaya pupuwedeng kapag tinanggal ninyo, ma-figure out niyo na kung anong mga 'yan at matanggal na ninyo 'yun sa buhay mo, then makikita mo na magsisimula unti-unti, magsisimula na yung progress sa buhay mo, 'di ba? So 'yan, subukan ninyo para makita ninyo. Kasi if you won't try, if you will not try, 'di ba, talagang hindi mo rin makikita ang resulta nito kung tama nga or hindi, 'di ba? So we have basil.
ang swerte, no? There is prosperity and luck. May love pa. So, pupuwedeng ang iba sa inyo, will be falling in love din sa ngayon. Baka time din ito ngayon na makilala mo na yung inyong potential, no, na magiging jowa. Maaaring makilala ninyo ngayon yung potential na maging ano ninyo, karelasyon, 'di ba? Yung pupuwedeng makilala mo na ngayon yung inyong soulmate, yung twin flame, mga ganyan ano, at, suswertehin ka. So, there is prosperity also coming in, 'no, merong, kasaganaan sa pera na paparating. Mababalot ka talaga ng swerte sa ngayon at, magiging masagana 'no, ang inyong, pangkabuhayan or magiging masagana ang inyong sitwasyon, lalong-lalo na in terms of, your kaperahan. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have Treasure Island. Ayan. So, meron talagang kaperahan kayong, magkakaroon talaga kayo ng kaperahan dito. There's going to be a flow of money, na mangyayari, 'no? Meron dadating na kaperahan, merong madidiscover kayo ng source of, income. So, magkakaroon kayo dito ng financial gain, 'di ba? Meron kayong magiging source at, pupuwedeng ano 'to, pupuwedeng tuloy-tuloy 'no, na 'pag ang tuloy-tuloy ang buhos ng pera nito sa iyo kung ano man ang magiging source ninyo rito. So, this is something na madidiskubre mo. Pupuwedeng, opportunity 'to, pupuwedeng job opportunity, pupuwedeng business, 'di ba? Or yun nga, baka career opportunity na dito ka pala magiging paldo-paldo, you know? So, maaaring madidiskubre mo 'yan sa ngayon. So we have flexible, and you just have to be flexible at all times. Kahit ano man ang inyong sitwasyon, always try to be flexible and adaptable. Kasi kapag ka gano'n ang ugali mo, marunong kang mag-adjust sa kung anong iba-ibang sitwasyon or marunong kang makisama, maki-adjust sa iba-ibang klaseng tao, then you will really get to, where you want to be. 'Di ba? Kasi hindi ka mahihirapan 'no, na makisama sa ibang tao, hindi ka mahihirapan mag-adjust. Kasi kapag handa yung sarili mo, kapag, ah, alam mo sa sarili mo na kaya mo 'yan 'no, kaya mo na makisama sa ibang tao, sumabay sa agos ng buhay, then things will be easy for you, 'di ba? Magiging smooth sailing ang lahat. So, we have Imagine. Virgo, maaaring iba-iba ang plano mo, maaaring iba-iba yung gusto mo. Kaya parang ngayong handa na yung universe 'no, na suportahan ka. Handa na yung universe na tulungan ka. Ah, Maaaring nalilito lang siya sa ngayon kaya iniimbitahan ka dito na try to imagine, try to envision, ano nga ba talaga ang pinaka-priority mo? Ano nga ba talaga yung pinakagusto mo na magkaroon or mangyari sa buhay mo at a certain period of time? Kasi pupuwedeng siguro like 2 months ago iba yung pinagdadasal mo, iba yung, pinag-e-effortan mo. Tapos few weeks ago iba din, ta's ngayon siguro iba na naman, 'di ba? So, parang sari-sari siguro yung halo-halo, yung naiisip ninyo. So, ngayon that the universe siguro is ready to send you help and support. So, saan siya magpapadala? Aling mga bagay ang ipapadala niya sa'yo na makakasuporta sa'yo na iba-iba maaari yung iniisip mo, 'di ba, na kung ano man ang goal ninyo or dream ninyo. So, make sure na, be clear, okay? Be clear and be decisive kung ano nga ba talaga ang gusto mo at sabihin mong muli sa divine universe, okay? Sabihin mo sa kanya kung ano nga ba talaga diyan ang gusto mong mangyari, alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap, for Virgo.
So we have agerine, meron tayong Smith Sonite na mga crystals, and also we have hematite. Ayan. So, si hematite, ano ito eh, magandang stone din ito. Kasi, this is also considered one of the powerful protective stones na pwede nating gamitin, na pwede nating suotin, pwede rin nating bitbitin lang sa bulsa natin, sa bag natin, or we can also put that on specific areas sa bahay natin, no? So, si hematite then, this signifies being grounded. So, siguro, ito yung kailangan din ninyo sa ngayon, Virgo, to maintain or siguro kailangan ninyo ngayon na i-ground ang inyong sarili. Okay? Para walang confusion, 'di ba? Para magiging kalmado din kayo, magiging parang neutral, no, yung inyong magiging pakiramdam when you are grounded. At saka when you are grounded, ano yan eh, mas malinaw ang takbo ng isip. You know, mas malinaw, mas magkakaroon ka ng direksyon, at walang takot, walang kaba na po pwedeng maramdaman kayo dyan when you are grounded. Kaya po pwedeng ito yung message sa iyo ng hematite energy na ito. You know, na i-maintain lang ninyo yung pagiging grounded and stay rooted para na lagi lang kayong nasa sentro. Lagi lang kayong maganda ang pakiramdam, magaan, kalmado. Okay? Kasi lalo-lalo na when you are like facing decision making, napakahalaga na nandiyan lang kayo sa neutral lang na pakiramdam na estado. So with the Smith Sonite energy naman, parang related din ito dito sa gustong ipahiwatig sa inyo ng hematite energy. 'Di ba? Dito, you're being invited to ground yourself or to stay grounded. Dito naman sa Smithsonite, you know, because of kung grounded ka, nakarelax ka, nasa kalmado kang estado ng damdamin at isip mo. So, mas magkakaroon ka ng malinaw, you know, na direksyon sa buhay. Mas kung meron mang mga pinagdadaanan kang problema, kung meron ka mang mga pinagdadaan ng mga chaotic situation sa buhay mo, when you ground yourself, makakapag-isip ka ng mabuti at mahahanap mo yung solusyon, mas mabilis mong mahahanap yung solusyon sa mga problema, at mas makakaano ka, you will be rising above your situation. You will be rising above this chaotic situation na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo. Kaya magtatagumpay kang malagpasan, ano, kung ano man ang mga bigat or hirap na yan. Kaya napakahalaga nito. Napakahalaga na i-ground mo lang lagi ang inyong sarili. Para unang-una, walang wala kang poproblemahin kapag kalmado ka, kapag maayos lahat ang pakiramdam mo, 'di ba? Walang problemang lalapit sa'yo. At kung meron ka man mga nakaligtaan na ibang parts ng or ibang area ng buhay mo, that will be okay as well. That will be easier than para sa'yo na mahanap ang solusyon. You know? Kaya yun ang sinasabi sa inyo ni Smithsonite na importante ito. Importante yung lagi kang kalmado. So with the Agerine crystal, parang nire-remind ka rin ito, Virgo, sa ngayon of being reliable person. You know? Maaari kasi na may mga taong umaasa sa'yo, may mga taong naniniwala sa'yo at umaasa, 'di ba, na lagi kang nandiyan para sa kanila, 'di ba? Maaaring may mga taong mahina ang loob, pero dahil nakikita ka nila, pupuwedeng na-inspire mo sila na maging katulad mo, na matibay ang dibdib, 'di ba, malakas ang loob, kaya pupuwedeng nai-inspire mo sila. Or pupuwedeng yung mga taong gano'n, nandiya-diyan 'no, nakasandal sa'yo, kaya pupuwedeng gano'n. Kaya ngayon yung parang mate-test talaga sa ngayon yung
kung gaano ka-reliable, 'di ba? May mga tao kasi siguro na talagang binibigay sa'yo ng buong-buo yung kanilang tiwala, 'no? Parang ikaw yung nagsisilbing rock nila, ikaw yung nagsisilbing source of their inspiration, source of their lakas ng loob din. So, kailangan 'no, parang ano ito ngayon, challenge ito para sa iyo 'no, na i-maintain mo yung gano'n kasi may mga taong umaasa 'no. So, umaasa sa iyo, umaasa na susuportahan mo sila, umaasa na tutulungan mo sila, umaasa na ikaw yung kanilang masasandalan 'no. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.